So hello mga mi, for today's video, dahil ito yung madalas na nire-request nyo na gawan ko ng tutorial yung ating paglalagay ng zipper dito sa ating ID card wallet. So ito yung style ng ating ID card wallet. So maraming nagkakagusto dito sa ating zipper kasi ang ganda nga daw. So maraming nag-a-ask ng tutorial kung paano ko siya kinakabit. So yung tutorial nitong wallet is meron po sa YouTube channel, Abyss Crochet. Lalagay ko na lang din po yung link sa comment section. Pakivisit nyo na lang po para sa mga magtatanong ng tutorial nitong wallet. Then, eto namang paglalagay ng zipper, kung yung gamit yung zipper is yung may size na nakakat na and meron ng included na ganito na slider, sundan nyo po yung tutorial dun sa mismong YouTube channel na nilagay ko sa comment section. Then if ang gamit nyo naman po is yung continuous na zipper, nakatulad po nito. So ayan, bali itong zipper na gamit natin is ako na mismo yung nagkakat nung size na kailangan ko. So maraming nag-a-ask, siguro ganito rin yung gamit nila, kung paano ko siya kinakabit since continuous nga siya and hindi siya katulad ng mga zipper na merong end dito sa gilid na kung saan doon naglalak yung pinakang slider and hindi siya matatanggal. So pag gano'n ang gamit yung zipper, sundan nyo po yung nando sa YouTube channel. Then kapag naman po ganito, pwede nyo pong sundan itong ating way ng pagkakabit. So nasa sa inyo na po yan kung alin yung mas komportable kayong gawin. So ako kasi minsan nag-a-adjust ako depende sa mga materials na meron na ako dito sa akin. So ito po is ikakabit lang natin ng simple lang yung ating zipper. So, ganito lang po yung aking paglalagay. So, kung mapapansin nyo ito, ganito lang siya. Ayan. Ang sukat po ng ating wallet is yan, 3 inches by 4.5 inches. So, ganyan siya. 3 inches, 4.5. So, sa pagkakat naman po ng zipper, dahil 4.5 yan, hindi ko na siya masyadong sinusukat, pero sa ruler or kung ilang inches, so binibase ko na lang siya dito sa mismong wallet. So nagpapasobra lang ako dito sa side na to and nagpapasobra din ako dito sa side na to. So pag kinat ko yan ganyan, so kung isusukat natin nasa 6 inches. So bali kung susukatin natin nasa 6 inches po yung haba nitong ating pagkakat ng zipper. So since itong zipper natin ay kinakat, kaya may mga times talaga na nagkakaroon ng ganyan. So ako sinusunog ko lang yan para matanggal yung mga parang himulmol na part. And then dito, di ba nasukat na natin, ikakat ko lang yung mga, ikakat ko lang itong mga sobra dito sa gilid. So ganito po siya. So isusukat ko muna siya ng ganyan. So ikakat natin. So ang importante lang dito sukat-sukat talaga. So ayan, kinat ko yung gilid na yan. Pero hindi ko sinasama yung pagkakat dito. Ito lang yung pinahang part na tela na. So ayan, pagpantayin nyo lang magkabilang side. And pagkatapos ay sinusunog ko lang din yung mga pasobra na yan. Para less simulmul. Yan. Pagkatapos nyan, ganun din sa kabilang side. Pero pagsusukat ko na yan, itatry ko na siyang ipasok sa loob. Para yun, sakto yung pagkakat natin. So nakasagad yan sa gilid din. Ito, tansyahin nyo na lang din kung saan kayo magkakat na part. So, ganyan siya. Kakat ko lang din. Minsan umaabot lang ng 5.5 inches yung pagkakat ko ng zipper kasi sayang kasi tingnan nyo ang haba. Pero depende sa inyo kung saan kayo mas komportable. Kasi ako minsan talaga sinusukat ko lang sa wallet. So minsan kasi may mga nagtatanong ng size kaya kailangan nating sukatin. So ayan, sunugin lang uli natin yung part na yan. So after that, magtatahi na tayo, no? Yung ganyan na yung paglalagay niya. Noong una, so ganyan na yung paglalagay niya. Ganyan ang style niya sa loob. Dito naman sa labas. So ako sinasagad ko talaga yan. Yan, nakadikit talaga yung pinakang dulo ng wallet natin dito sa may pinakang zipper na. Kasi pagka ganyan naman na yan, may space pa rin yan. Ayan, kaya tingnan nyo, sagad yung ating zipper, ang ganda niyang tingnan. Yan. Kung mas komportable kayo, maglalagay pa kayo ng pin para hindi magalaw yung ating zipper, go lang kayo. Pero kasi ako, masanay na ako na ganyan na siya. Ito naman yung ginagamit nating sinulid, same lang din sa yarn na ginagamit ko. Ang ginagawa ko lang, kinakat ko lang ng half na dipa, na dumidipa ako ng kalahati yung haba nito. So pagtatanggalin ko lang yung mga strand niyan, so diba 10 ply yung gamit natin, so ayan, pinaghihiwalay ko lang. And then yung isang ply yung gagamitin ko para ipangtahi. Sa karayom, gumagamit lang ako ng normal na karayom. So, ayan. And then, ang pag-start ng pagtatahi natin. So, ganyan lang. Make sure nyo lang na nakapantay yan. So, ang palatandaan nyo na lang naman dyan is dapat itong end ng ating wallet is nakasagad dito. Huwag nang nakapatong kasi baka mag-ipit na yan sa slider natin. Dapat nakapantay lang. Ganyan lang siya.
So, start nyo dito sa kabilang dulo. Yan, ganyan lang. And then, pa-slide yung gawa natin. If dito kayo nagpasok, dito na kayo. Papasok pa loob. So, ganyan. And next, kapain nyo lang. Dito naman sa next. Parang pa-slide-slide siya, mga mi. Same dun sa way ng pagtatahi ni Ma'am Abby. Ganun ko din siya tinatahi kasi maganda yung way niya. Kaya ganun, sundan nyo na lang din yun. Hindi ko na masyadong i-explain dito. Basta pumunta kayo dun sa may tutorial ni Miss Abby. Pag ganito lang siya. So, ganun lang yung way ng pagtatahi ko. Itutuloy ko na lang itong pagtatahi natin. So, ganyan-ganyan lang siya. So, babalik ako pagka nandito na tayo sa kabilang dulo. And, nandito na tayo sa kabilang dulo. Ayan. Ganito yung style niya. So, ganyan siya. Ayan. Hindi lang siya perfectly nakaslide kasi syempre hindi natin masyadong parte yung pagtatahi pero may make sure ko naman na ma-secured yung ating pagtatahi. So ayan, ibabalik lang natin to. Mas madali na pagpabalik kasi susundan nyo na lang yan. Yan. Ganyan-ganyan na lang yan. Sundan nyo na lang yan pabalik. So, ito mga mina, tapos na natin. So, ayan, natahi ko na siya, yung itong side na to. So, ilock na natin to kasi gagamit na tayo ng bagong sinulid. Kasi yung kalahating dipang size ng sinulid natin, isakto lang dito sa kabilang side. So, mag-another na lang tayo, no? So, depende naman sa inyo yan kung saan kayo mas komportable. Yung way na kasi ganun, mas komportable na ako, sanay na ako kasi nanghihinayang din ako dun sa sinulid kapag ka maraming sobra. So, cut lang natin. Ito naman sa pagtatahi sa kabilang side, mga mi, pinaghihiwalay ko lang itong ating zipper. So, ayan. Then, i-attach ko lang uli siya ng ganyan na nakasagad sa dulo. And then, para magpantay yung ating zipper, so, papantayin ko lang siya dyan. Kung magpantay naman siya dyan, di pantay na yan. And then, dito naman, minimake sure ko lang din na nakadulo-dulo siya. Ayan, nakadulo to. Itong kinat natin. Tapos, ito, nakadulo dito, nakasagad dito sa ating pinakang slider. Pinakang zipper. So, ayan, ganun lang uli yung process ng pagtatahi. So, itatahi ko lang to. Same dito sa way natin ng pagtatahi dito. And then, babalikan ko kayo. So, ayan mga mi, natahi ko na yan magkabila. And ito naman yung tatrabahuhin natin. So, iyan, gagawin ko lang. Ipapasok ko yan dyan. Tapos, make sure lang na pantay. Yan. Pagpapantay-pantayin nyo lang, iayos nyo lang siya ayon sa tingin nyo ay nakapantay na siya. Yan. So, pag okay na, tatahiin na lang natin to. So, ayan. Yung way naman ng pagtatahi, so, ipapasok natin dyan. And then, yan. Kung napapansin nyo, pinasok ko dito sa kabilang side na to. And then, pasok natin dito sa kabilang side na to. Palabas. So, ulit-ulitin lang natin yan. Salitan. Hanggang sa, tingin natin ay okay na. Secure lang natin siya lang paulit-ulit. Pag okay naman na, ilalak na lang natin. Ilalak na lang natin kung paano yung way ng paglalak nyo. So, dito naman sa kabilang side na to, before natin siya i-lock ng same way dito, ipapasok na muna natin yung ating pinakang slider. Huwag nyo kakalimutan to kasi, pag nakalimutan nyo to, hindi nyo masasara yung zipper nyo. So, pagka nag-order kayo, dun sa link na ilalagay ko sa comment section, same na to. Kapag bumili kayo nito, mag-add to cart na rin kayo nito, nasa same product list lang sila. Kung gusto niya ng gantong style na zipper. So, yan. Make sure nyo lang na pantay yung zipper para pantay yung pagkakasara. Ito lang minsan din ang challenging dito kasi 'di ba yung finish na zipper is hindi ka na magpapasok-pasok ng ganito. So ayan. O 'di ba? Ang ganda na niyan tingnan. Ganyan lang siya, mami. And then make sure nyo lang na walang bumabara-bara sa zipper nyo. Kahit isagad naman natin kanina, hindi siya bumabara kasi may space pa yan lalabas diyan. So dito naman, way ng tatahin natin dito, ipapasok mo lang yan kasi may space pa yan kasi di ba kanina nagtanggal na tayo sa magkabilang dulo ng zipper natin. So may space yan, may papasok mo yan dyan. Massage mo lang hanggang sa maipasok mo. Yan, ganyan. O, di ba?
O, tas okay na yan. Pag nakapantay na, itatahin na lang uli natin yan. So, sa ganitong way. Parang ganun lang din. Pero ang kaibahan nito ay nakapasok na yung ating slider. So, ganun lang. I-secure mo lang uli yung ating zipper doon sa dulo. Yan. Kapa. Paulit-ulitin lang natin uli yung ganun hanggang sa masatisfied tayo na alam natin na secure na yung ating zipper. Make sure nyo lang din na kung anong kulay ng wallet nyo is yun din yung kulay ng pangtahi na gagamitin nyo para hindi visible yung mga tahi nyo. Hindi kita doon sa pinakang wallet natin. Yan. Hide lang natin ulit. Then, cut. Yun lang. Tapos na yung pagkakabit natin ng zipper. So, ganun lang magkabit ng zipper. So, ayan mga mi, okay na siya, diba? Ang smooth din ng ating pag-slide kahit pa sinagad natin yan dito. So, ganyan siya. Kita kasi yung tahi natin dyan. Kaya sundan nyo yung way na pagtatahi ni Ma'am Abby kasi malinis yung pagkakagawa ng tahi niya. So, ayan. So, yun lang. Pa-check na lang sa comment section yung mga hinahanap nyo at mga madalas na tanong sa atin sa mga videos natin. So, yun lang. Bye-bye.